Sabi nga nila, hindi sagot yung pag-increase ng income para makaipon ka. Hello everyone, it's Rose again of Finance and Needs. Ang pag-uusapan natin ngayong mga ay walang iba kundi ang mga dahilan kung bakit nga ba nahihirapan ang karamihan sa atin na makapag-ipon para sa ating kinabukasan. Alam niyo ba, napansin ko na despite the fact na marami natutunan ng personal finance management dito sa Pilipinas. As compared nung nagsisimula ako marami pa rin talagang nahihirapan o hindi alam kung paano makakaipon effectively ng kanilang income para sa kanilang goals in the future. And base po sa nagawa nating research, ito po ang 5 dahilan kung bakit nga ba nahihirapan tayo makaipon. Reason number 1, peer pressure and preservation of image. Ang peer pressure po ay kung saan yung grupong kinabibilangan mo ay pinipressure ka o kaya iniimpluwensya na baguhin mo ang iyong nakasanayan, ang iyong pag-uugali, desisyon, at syempre paniniwala at para sumabay ka sa kung ano man yung kanilang ginagawa. Sabi nga nila, humans are innately social creatures. People need social groups for survival. Survival is easier in groups and physical health is better in relationships. Therefore, belonging to a group helps individuals to survive psychologically and physically. Kasi nga meron tayong belief sa peer pressure na everyone's doing it. Therefore, malaki ang epekto sa ating behavior ng mga taong nakakasama natin. Kaya nga, di ba lagi naririnig yung kasabihan na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And at the same time, naririnig din po natin yung birds with the same feather flock together. Kasi nga, kung sino man yung feeling natin na kaparehas natin, yun yung sinasamahan natin. In that process, hinahanap natin yung tribe kung saan tayo fit or kung saan tayo belong. Because we're looking for guidance, for reassurance, and of course, a sense of belongingness. For example, meron kang grupo na kung saan mahilig silang mag-travel, mahilig silang mamili ng mga bagay na alam mo sa sarili mong hindi mo rin afford, pero since grupo mo sila o tropa mo sila, wala kang choice kung hindi gumaya sa kung anong ginagawa nila. Kasi nga, ayaw mong isipin na hindi ka dapat parte ng grupo na yon o tanggalin ka nila ng kusa sa grupo na yon because you wanted to fit in. Share ko sa inyo yung personal experience ko na kung saan yung team na kinabibilangan ko, napansin ko na mahilig sila sa branded na luxury goods. Branded watches, branded shoes, branded bags. As in lahat na maisip mong item na pwedeng lagyan ng brand. Samantalang ako, yung bag ko, Secosana, yung sapatos ko, yung last time na sapatos na heels na sobrang sinusumpa ko dahil masakit sa paa. Tapos yung relo ko, ang brand lang naman nun ay Seiko. Siyempre ko, hindi mo alam kung maiinggit ka ba o maaaluf ka sa mga tao na yun. Kasi nga, hindi ka sumasabay. Alam mo yun, yung feeling na outcast ka sa kanila. So, ganun yung naramdaman ko nung time na yun. So, talagang peer pressure talaga. But at the same time, hindi ako nagpa-apekto sa kung anong nakikita ko. At kung meron ko sinasabihin, wala na rin akong pakialam doon. Kasi meron ko ako financial goals na gusto kong ma-achieve doon sa timeline na sinet ko para sa sarili. Isa pa sa dangers ng peer pressure is yung preservation mo ng image mo. Let's say for example, mahilig kayo mag-travel ng family mo. Dati, every month, nag-travel kayo, nag-out of town kayo. Tapos all of a sudden, sinabihan ka na maliliw ka. Just imagine, yung pressure mo na kahit hindi mo talaga narinig, yung talagang wala ka naman nakikita na nagsasabi sa'yo. Pero yung sa isip mo, napipressure ka na ano na lang yung sasabihin ng ibang tao kapag hindi na nila kami nakikita ng katakot? Ano na lang yung iisipin nila? Ano na lang ang sasabihin nila, mahirap na kami. Siyempre, natatakot ka na mabago din yung treatment sa'yo ng mga tao na sa pinagin mo. Kaya ikaw mismo, kahit alam mo sa sarili mo, mahihirapan kang ma-afford ngayong mag-travel since natanggal ka nga sa trabaho, pipilitin mo pa rin mag-travel kasi nga ayaw mong mabago yung treatment sa'yo ng mga taong makapaligid. Isa po yun sa epekto ng peer pressure. Yung ganitong klaseng pressure, ang isa sa mga causes kung bakit nalulubog sa utang ang karamihan. Kasi nga, nakasanayan na rin nila na ganun yung lifestyle nila. And therefore, nung nabago yung financial situation nila, nahihirapan sila ngayong mag-adjust. Pero sa totoo lang, wala naman talagang pakialam yung mga tao kung anong nangyayari sa buhay mo. Because para sa kanila, at the end of the day, sarili lang din naman nila yung isipin nila.
Let's say, oh, sige, sabihin natin na pagmamartasan ka na lang, hindi mo alam, o minsan kumakalat na yung chismis sa buong community ninyo. Pero, let's admit it, di ba? Yung pagmamarites ng mga kapitbahay natin is considered na national sport din po sa Pilipinas next to haggling o yung paghingi ng tawad sa mga tindahang pinamimilihan mo. In fact, marami pong nalulubog talaga sa utang just because of peer pressure and overspending without even realizing na yung keeping up with Joneses natin na attitude, yun talaga yung magpapalubog sa atin sa utang at talagang magiging cause ng financial disaster sa atin, sa pamilya natin. Isa pa, nagiging cause din po yung peer pressure ng competition between you and your peers. Just imagine, syempre, peer pressure nga, pagandahan kayo, pamahalan ng items o pabonggahan ng travel ang inyong competition. Kasi nga, pinipreserve nyo yung image na gusto nyo makita ng ibang tao sa inyo. By the way, Kadancer, ang isa sa tawag sa aking mga financial planning services is pabonggahan, which is actually retirement planning po. For those who are interested, just send me a PM in my social media platforms. Yung peer pressure kasi is also a form of nakikisama. Pakikisama in such a way na gusto mo magustuhan ka ng grupong gusto mong kabilangan. Gusto mo hindi nila isipin na KJ ka, na hindi ka dapat kasama. Yung gusto mo, parte ka ng grupong yun. At way din ito para maiwasan natin yung tinatawag natin na power tripping. If you've experienced this, you know what I mean. Pero syempre, yung mga taong yun yung nasa paligid mo na nami-pressure sa'yo, wala naman silang pakialam sa financial situation mo or kung ano man yung maging effect o resulta ng paggastos mo or pagsabay sa kanilang activities. Wala silang pakialam kung malubog ka sa utang, wala silang pakialam kung saan namakmak na yung gastos mo. Kasi nga, at the end of the day, yung sarili lang din naman nila yung pinufulfill nila. Dahil para sa kanila, pwede ka namang tumanggi sa lifestyle choices na meron sila. Pero bakit ka pa rin nakikisama? Because every financial decision you make is either will contribute to your success or will contribute to your downfall. Kasama rin po sa lifestyle creep, yung tinatawag natin na FOMO or YOLO. FOMO, ibig sabihin fear of missing out, or yung YOLO, you only live once. Kasi nga, yung natatakot ka na hindi ka makasabay sa uso, feeling mo hindi ka na in, hindi ka na belong. So, ganun yung mindset na nilalagay sa'yo ni FOMO. And, syempre, kapag may nakikita ka mas nakaka-achieve or na mas umaangat yung lifestyle, ikaw mismo sa sarili mo, nandun yung envy or yung jealousy na nararamdaman mo, na gusto mo rin ng ganung lifestyle, gusto mo rin ng ideal lifestyle na nakikita mo sa ibang tao. Kaya ang gagawin mo, di bali na malubog ka sa utang, di bali na maubos yung pera mo, basta feeling mo, lahat ng tao sa paligid mo is ganun din yung treatment sa'yo. Sa FOMO at saka sa YOLO, bumibili ka or nag-a-acquire ka ng mga items or ng experiences na nakikita mo rin sa ibang tao. Nagiging ideal mo rin siya for yourself na sana ikaw din kumbaga karapatan mo rin na ma-achieve yung ganung lifestyle. Even if pagdating sa income mo, hindi naman talaga kayo equal. So therefore, hinahanap mo ngayon yung external validation sa ibang tao para lang masabi mo na you are belong in that group of people. Madalas mo narinig yung FOMO sa investing. Tapos yung YOLO, madalas ko narinig yan sa mga nagtatravel. So, let's say for example, may marinig ka na bagong investment. Kahit hindi mo naiintindihan, hindi mo naunawaan, hindi mo napag-aralan, sasabay ka kasi may mga kaibigan ka, may mga kamag-anak ka, may mga ka-opisina ka na nag-invest doon sa investment na yun. But syempre, you're fearful of missing out, sasali ka din. Kahit pa alam mo sa sarili mo, dapat ginawa mo yung due diligence mo before investing your hard-earned income. Hugnay din dito sa peer pressure, yung tinatawag nating lifestyle creep. Ano yung lifestyle creep? Lifestyle creep lang naman po, in short, is yung pag-angat ng income mo ay sumasabay din po yung pag-angat ng iyong paggastos. Therefore, as your income increases, your expenses increases, your lifestyle also increases. So, yung mga dating wants mo lang, kinukonsider mo na siya as necessity or choice or privilege mo na dapat na-achieve mo. Kasi nga, tumaas na yung income mo. Without even realizing na wala kang naiipon. Kasi nga, pagtaas ng income mo, tumataas din yung expenses mo. Bumibili ka rin ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kasi lang, nakita mo lang sa ibang tao na meron sila. Combine them all together and you have the perfect recipe for financial disaster. Sabi nga nila, hindi sagot yung pag-increase ng income para makaipon ka. Kasi kung katulad ng sa lifestyle creep, as your income increases, your expenses are also increasing. Therefore, wala ka pa rin pong maiipong pera for your future. Here are the tips or solutions on how you can actually handle peer pressure.
Solution number 1 is to communicate. Communicate with your peers. Maging honest kayo sa inyong mga kaibigan na hindi nyo talaga kayang sumubay doon sa lifestyle nila. And of course, kung totoong kaibigan sila, mauunawaan nila yung iyong situation. Paunawa nyo sa kanila na meron kayong financial goals na gusto nyo ma-achieve doon sa timeline na sinet ninyo para sa sarili nyo and of course, para sa pamilya ninyo. Solution number 2 is to set boundaries or limitations. Let's admit it, may mga araw po na talagang nasa-short tayo. At dumarating sa punto na nung time na na-short kayo, meron pang time na aayain kayo na kung saan gusto nyo rin sanang sumama. Of course, kung mag-set kayo ng limits or ng boundaries, dapat maunawaan ng mga kasama ninyo yung sitwasyon ninyo. Sabihin ninyo yung, di ba yung honest kayo na, uy, ito lang yung budget ko for this activity. Kasi meron akong ini-expect na babayaran this month or in succeeding months. Kaya, kung mag-set kayo ng limit, mamanage nyo na ngayon yung inyong finances. May mga times naman po na gusto nyo sumama, might as well save for it. Solution number 3 is to change your circle of friends. Baka naman kasi hindi talaga kayo dapat nandun sa circle na yun. Baka naman it's time for you to look for other people who would actually understand what you're going through. Who will accept you for who you are. At hindi yung ipamumukha ka sa ipapahiya ka sa ibang tao para lang masabi na hindi ka parte ng grupo. Maybe you really are not part of that group. And for those who are single, I would suggest that you look for a partner na kaparehas po ng inyong values or specifically money values. Kasi kung magkaiba po kayo ng money values, asahan ninyo na pagdating sa pera, lagi po kayong mag-aaway. And since magkaiba kayo ng money values, wala pong gustong mag-compromise sa inyong dalawa. So it's very important to look for someone na kaparehas po ng inyong aspirations, kaparehas po ng kung paano kayo mag-manage ng inyong finances. On our second video mga kadancer, pag-uusapan natin yung pangalawang dahilan kung bakit nga nahihirapan tayo mag-ipon. Please like, subscribe, and share this video to your peers, to your loved ones, to your friends, to your crew. Alam nyo na yan mga kadancer. Thank you for watching and I'll see you on my next YouTube vlog. Bye!